Alright, okay, nariyan na, ay ating basahin po yung very familiar na talata natin sa pinakadulo ng kapitulo nito, verse 58. Okay, 1 Corinthians 15 and 58. Nakatala po ninyo? Okay, ready? Basa. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Ano steadfast? Ano steadfast? Ano steadfast? Matibay. Sumunod? Alright. Hindi natitinag. Sumunod? Okay. Laging sumasagana. Sumasagana. Hindi nagkukulang. Amen? Saan? In the work of the Lord. Okay. Bakit kailangan na steadfast? Bakit hinahamon na maging steadfast? Bakit tayo hinahamon mo rin ang buwan? Bakit tayo hinahamon na always abounding in the work of the Lord? Ang dahilan? Oh yes, for as much as you know. Tagalog yun. Kasi alam naman ninyo eh. Ganap tama? For as much as you know. Ano sa Tagalog yun? Kasi alam naman ninyo. Alam nyo naman. Ano yung alam nyo naman? Oh, that your labor is bad. Oh, okay. Alam naman nyo na yung inyong mga ginagawa ay hindi walang kabuluhan sa Panginoon. Amen? Now, itong talata nito sa 58, kung mapasin niyo po, ano po, ay nauna yung pagpapaliwanag about our great salvation in verse 1 to number 4, di ba? Amen? Yung ating great salvation, na yung ating great salvation ay naganap through the gospel. Di ba? Si Kristo ay malibing, namatay, galibing, at muling nabuhay. Kaya yun ang great salvation natin. Okay? Pagkatapos doon, kung papasin niyo po, kahit ibinigay yung sa mga sumusunod, yung tungkol sa yung ating blessed position sa katawan o sa church ng ating Panginoon Kristo. Yung sa mga sumunod. Di ba? Pagkatapos, nakita po nito yung second coming na siya babalik, di ba? In the twinkling of an eye, di ba? Yung rapture. At pinakita daw na dahil daw tayo, pag nagalap ng rapture, yung sumunod na yan, at tayong lahat ay babaguhin. Kasi yung chapter 15 na yun, ulit ko, ay iniuna yung great salvation. Okay? Sumunod yung ating tinatawag na resurrection. Sunod pinakita rito yung kanyang pagbabalik, no? Yung ating katawan na may kasiraan, papunta ng walang kasiraan, di ba? Oh. At ang pinaka-conclusion nga ay yung 58. See? Therefore, the word therefore means what? Dahil sa mga naunang pinag-usapan. Amen? Be steadfast, unmovable, always abounding. Okay? Bakit kailangan sabihin na be steadfast? Ang dahilan? Sapagkat meron laging posibilidad ng paghinto ng Kristiyano. Kaya dapat laging paalalahanan na be steadfast. Sapagkat mayroong posibilidad talaga ng quitting, ng pagkapagod. Diba? Bakit kailangan sabihin pa na maging unmovable kayo? Ang dahilan? Sapagkat mayroong posibilidad din naman ng paglayo, paghiwalay. Diba namin siya? Backsliding. Bakit kailangan paalalahanan na always abounding? Nakikinig ka sa akin? Bakit kailangan paalalahanan na always abounding? Ang dahilan? Because of the possibility of sitting down. Ano yun? Mga nakaupo na lang, nagataog na lang. So gumagawa pero siya walang ginagawa. Nakikinig ka sa akin? Maganda na ako, sitting down. Matagal na ako, sila naman, sitting down. Samantala, ang Biblia is what? Always abounding. Ang iba, hindi nag-aabang. Habang tumatagal, nawawala. Maliwanag ba? Always abounding.
abounding. Maliwanag ba? Don't quit. Always abounding. Di ba? Okay, serve God. Alright, let me want you to the closer to the end of the church age. Habang papalapit tayo, sa pagdating ng ating Panginoon, okay, the more na tayo ay dapat lalo pang sumagana sa gawa ng Panginoon. Maliwanag ba? Amen? Amen? Tapos, dapat talaga lalo pa tayo sumagana. Okay, ano dahilan? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Diba? O aling sabihin nun, God will certainly reward our labor. Kami bisa? Sigurado yan. Okay? Kaya ngayon ay ibig kong magbigay ng hamon about continue. Some things we need to continue. Some things, mga bagay na dapat tayo talagang ipagpatuloy. Na tayo may maging matatag, maging stable in unstable times. Dalawin natin. Some things we need to continue. Okay, kita niyo ba yun? Yung nasilalan, stability in unstable times. Padaling, kaya binabago mo. Diba? Okay? Maging matatag sa panahon hindi ka maging matatag sa panahon hindi ka matatag. Amen? Amen? Maging matibay sa panahon para hindi ka matibay. Pero gano'n, ha? Okay? Stability in unstable times. Okay, pituloy lahat at I will pray. At hindi natin si Brother Paulo Maripolo at Brother Paulo ang ating pag-usapan. Brad. Tayo po'y manalangin. Ang naming Diyos na mapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa biyaya niyo po, Panginoon, na lahat kami nakarating sa inyong bahay sambahan. Sumamba po, Panginoon, at tumulog po sa inyo. Aming pong iniling po, Panginoon, sa gabitin po na ito. Pagpalaan niyo po ang aming pastor sa paghatid po niya ng inyong mensahe po, Panginoon, na maging kagalakan po ng bawat isa sa ikatututo po namin, Panginoon, higit sa lahat, ayon po sa inyong dakilang kalooban po, Panginoon. Kayo po magkakila, may taas sa gabi po na ito, Panginoon. Lahat po ito'y dalangin namin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Now, so tayo pinaalalahan tayo na maging steadfast. Okay? Okay? Ano ba naman? Unmovable. Pangatlo? Always abounding in the word of the Lord. Okay, sapagat talagang tiyak yung gantimpala. Tiyak. Sapagat tapat ang nangako ang Diyos. Okay? Now, at dinagdagan ako na, okay, yes, it takes two things upang ito'y mangyari. Dalawang bagay upang ito'y maganap. Ano yun? Yung steadfastness, maging movable ka, okay, always abounding ka. Yes, it takes two things upang ito'y mangyari. Una, okay, it takes real salvation. Right? Hindi ko napapalawagin doon, sabagat lagi ko binabanggit sa inyo, okay? It takes real salvation. Para ikaw ay maging steadfast. Ano yung sunod? Unmovable? Ano yung sunod? Okay, always abounding. Okay? Upang ito maganap, it takes what? It takes what? Real salvation. Okay? Yung kaligtasan mo talagang totoo. Hindi ka nagpapanggap lamang. Ang tunay kong ligtas ay talagang may kakayahang makapagpatuloy. Liwanag ba? Ang tunay kong ligtas ay may kakayahang talagang laging sumasagana sa gawa ng Lord. Pangalawa, it takes real conviction. Ano yung muna? Salvation. Pangalawa, conviction. It takes real conviction. Para mangyari po yung pinagtutulkan ko kanina. Okay, ano bang pagkakaiba ng conviction sa conversion? Nabanggit ko, di ba minsan? Conviction. Okay, ano pagkakaiba ng conviction
conviction sa paniniwala. Believe it what you hold. Diba? Yung believe, ito yung pinangahawakan mo. Diba? Nakikinig ka sa akin? Believe is what you hold. Nakikinig kaya? For example, pinangahawakan ko na in this Bible ay ito yung preserved Word of God. It is the Word of God. Diba namin? Biin ang believe ko. Ano pa yun? Okay, isa pa sa pinangahawakan ko, ang Baptist Church ay ito yung New Testament Church. You see, believe, yun ang pinangahawakan. Ano naman conviction? Conviction is what holds me. It what holds you. Diba namin isa? Ano yung conviction? Ano yung believe? Believe is what you hold. Ano naman yung conviction? Is what holds you. Ito naman yung humahawak sa akin. Bakit? Okay, believing na nirequire ako ng Diyos na panindigan ko yun. Okay? Na ano yung mga bagay na mahalagang ating ipagpatuloy? Kung tayo mali, steadfast, unmovable, and always what? Abounding. Unang-una. Acts chapter 1, verse 14. Acts 1:14. Ito yung mga bagay na ibig ng Lord ay maging matatag tayo, hindi nakikilos at laging sumasagana. At ito'y gawain na hindi walang kabuluhan sa Kanya. Alright? Okay, so number 1, na kailangan talagang ipagpatuloy natin is what? 1:14, ready? Basa. This all continued. Kakalabas? With one accord. Okay? Under the word one accord. Okay niyo? So number 1, we need to continue in what? In one accord. Dito yun? Now, ano yung accord? Pakilabas. Accord is what? Unity. Ano ba? Harmony. Okay? Mahalaga na ipagpatuloy natin yan. Ha? Na ang mga member ng Calvary Bible Baptist ay what? Una-una, united. Ano sa una? Na-miss na isipin? Pakilabas, may harmony. Iba namin? Ano yung harmony? Maganda ang pagsasamahan. Paliwanag ba? Maganda ang pagsasamahan. May pagkakaisa. Alright? Now, listen carefully. Ano po? Okay? Ito yung unang-una na ibig ng Diyos na matatag tayo at hindi tayo natitinag. Nakikinig kayo sa akin? Na sumasagana tayo dito. Iba namin? Na talagang kapag tayo nagtitignan, ano nakikita niya? Tayo in one accord. Okay? May pagkakaisa. Walang away-away sa loob ng church. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Oh. Ito yung number 1 talaga na laging binabantayan ng mga pasto. Lagi silang nakatingin doon. Oh, na iniibig na mapabayaan. Magandang samahan ng mga member niya. Alright? Yes, of course. Binanggit ng Panginoon na talagang yung offend ay mangyayari. But the Bible said, pero sa Ama na pinagmumulan ng pag-aaway-away, mabuti pa sa Kanya ang talian ng gilingan sa leeg at ihabi sa gitna ng dagat. Namasok ba yun? Namasok ba yun? Kaya pinakikita na, okay, mag-ingat ang bawat member na huwag kang pag-umpisahan ng away-away. Huwag kang pag-umpisahan ng mga pagkakagalit-galit. Sa pag-ibig ng Lord, ang Calvary Bible Baptist Church ay what? In one? Bakit? In one accord. Okay, yes, mayroong isang tampuhan, pero nagtulong Lord na magkaroon ng pagpapatawanan. Hindi wala po ba sa atin?
one another. Amen? And then what? And then forbearing one another. Pag hindi ka makapatawad, forbear. Ano nga ibig sabihin ng forbear? Forbear means what? Okay, self-control, patient, di ba? Ano ba yun? Restraining yourself. Na huwag mong gagantihan ng masama kung masama. Okay, sabihin, sa Tagalog is what? Okay, pagtiisan mo siya. Ano yung isa? Pagtiisan mo siya. Bakit? Sapagkat kung meron man dapat mabago sa kanyang pag-uugali, kung meron man dapat mabago sa kanyang personalidad, hindi ikaw ang mabago, Diyos ang mabago mo. Liwanag ba? Amen? Pray for him. Pray for him. Pray for him. Okay? Kaya ang Diyos ang babago sa kanya. Right? But we need to continue pakalakas in one accord. In one accord. No? Okay, second thing. We need to continue. Verse 14 pa rin. And that this all continue with one accord. Ang sumunod, in prayer. Pangalawa, in prayer. In prayer. The word in prayer and supplication, magkapareho yun eh. Prayer means what? Praying for your daily needs. Yung supplication naman, nakikiusap ka, nananawagan ka sa Lord, hanggang dumating yung kahilingan mo sa Kanya. Yes, we need to continue in one accord. Ano yung pangalawa? And secondly, we need to continue in what? In prayer. In prayer. Okay? Kasi ako, continuous ako nag-pray talaga na ang Calvary maging laging united at mayroong harmony. Okay? Kaya nga, we need to continue in one accord and we need to continue in prayer. In prayer. Okay? In Colossians 4:2, sabi ng Bible, continue in prayer and watch. Okay? Patuloy ang panalangin at nagmamasid. Nagmamasid siya. Magbantay ka, magmasid ka. Okay, magbantay ka. Huwag natin kakalimutan na the devil hates the church. He hates your family. He hates you. Liwanag ba? At ang isang libutan, no, ay hindi kakampi talaga ng gawa ng Lord. So continue in prayer and watch. Okay? Sino pa? Okay, the members, no? Yung mga pangailangan ng mga members, continue in prayer. Patuloy mo pray sila. Yun ba? Lagi kayo pray. Nagpapala Lord eh. Maganda yung gawain. Amen? Siyempre, nagabantay mo. Alam ko talaga na may mga open-open, may mga tampo-tampo pa rin. Kaya patuloy yung panalangin ko at kayo rin. Lagi yung pinapaalala, huwag yung kakalimutan at lagi isasama sa panalangin ang ating gawain sa lumang. Magiging gawain namin sa Pina. Magiging gawain namin sa lugar ng Taguig. Magiging gawain namin sa continue in prayer. Inobserbahan ko minsan ng mga binabanggit namin. Pag nakakita kayo ng mali na dapat sawayin ka agad. Okay? May maling nagawa yung isa. Huwag lang ipagpabukas na ato ka. Maling banggit yung kapit, mali yung ginawa mo. Kaya binabanggit, sawayin, palalahanan na may kaamuan. Amen siya? Amen? Huwag agad pag-usapan. Bisan kasi isang problema, yung nakita mong mali, nainis ka, naasar ka, bisan may nasabi siya, meron siyang binanggit siya, nainis ka, sa halip nga po sabi mo, pero naghanap ka lang, sasabihin mo na, naasar ako sa tao yun, sa sinabi niya sa akin. Mali yun. Kasi pagka ganun ginawa mo,
parang kumukuha ka pa ng kakampi, pinapalaki ng problema mo. Nakikinig ba sa akin? May siya? So, kaya nga, we need to continue in one accord. Ano yung pangalawa? We need to continue in what? In prayer. Ang pangatlo, chapter 2:42. Andiyan na po kayo? Okay. So members, ito po yung nais ng Lord na tayo po maging steadfast, unmovable, at laging sumasagana, sumasagana, sa pagkasabaging in one accord, in prayer, matibay, matatag, hindi natitilag, luman ang maganap, ang hindi prayer niya. Nakapatuloy siya. Iwanan ba? Amen? Hindi mo laging gusto mag-pray, but pray. Continue prayer. Alright? Okay, maring hindi mo lagi magugustuhan yung biro. Yung sasabihin ng kapatiran mo, but we need to continue in one accord. Diba? And number 3, Acts 2:42, type block, and they continued steadfastly in what? In the apostles' doctrine. So, pangatlo, we need to continue in doctrine. We need to continue in doctrine. Ano kasi doctrine? Apostles' doctrine. Ano yung apostles' doctrine? Ano yung apostles' doctrine? Ito yung great doctrines of the Bible. Ano yung apostles' doctrine? Malakas? The great doctrines of the Bible. Ano yung great doctrines of the Bible? Doctrines of God the Father, God the Son, Holy Spirit, doctrine of man, doctrine of salvation, okay na pa? The lasting, the Word of God. Alright. Okay. Faith, repentance, yan po yun. Alright? At nais mo manatili tayo dito at magpatuloy tayo dito at maging matatag at hindi nakikilos. Amen, Bisa? Amen? We need to continue with that way. Alright? Huwag tayong madala ng sari-saring ihip ng araw ng tao na may pandalaya. Alright? Yung ating doctrinary apostles dati, hindi ito yung luma. Ito yung doktrina na ibinigay pa ng Panginoon Kristo sa kanyang mga apostol at ipinagpapatuloy natin. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Sinabi sa inyo, kahit nung panahon pa lang ating Panginoon Kristo, pero patuloy pa natin itinuturo ng Panginoon sa kayo. Bakit? Because we need to continue that way. At maging matibay tayo dito. Kaya yung ating Sunday school, laging doctrine. Maliwanag ba? Laging doctrine. Bakit laging doctrine? Yung dahilan. Anong sagot? Number 3, we need to continue. Tinuro sa atin, ito continue. Ituturo natin. Ipagpapatuloy natin ito yan. Okay? Alam mo yun? May mga nag-preach sa YouTube, meron nag-preach sa Facebook. May maraming sumusulpot na nagkasabing Baptist sila, pero ikino-correct yung apostles' doctrine. Nagmamatalino. Medyo pagka hindi ka matimang isip mo, dadala ka. Pero pag sino, mga batang-bata, mga bata pa. Okay? Mga bata pa. Tapos ikino-correct yung namatay ng Abante, yung Abante pero sa Manila, ikino-correct sa Lorena, kinikritis si Lord, kinikritis si Pastor Dan, yung matatandang pastor, na may maganda kayo, kino-correct. Ang mga nagko-correct, sino? Mga nakakasa na naman sa mga dumanggana. Pinasistar, ano ko lang ito? Okay, sa mga dumadami sila. So, can you imagine? Yung malalaking gawain na
maraming mission, gaya ng Victorino, for example, ay mula ng mag-umpisa hanggang sa ngayon, mayroong tithes and offering at may first month. Tama, itutuloy lang. Wala na tithes ngayon. Marindo yung tulong nyo. Hindi ba isipin mo? Lalagay ko naman yun. If this is new, it is not true. Kaya kasi, if it is new, it is not true. And if it is true, it is not new. We need to continue in that way. Okay? And number 4, tayo lahat. Chapter 242, ready? Basa. And they continue steadfastly in the apostles' doctrine and sinunod. And in fellowship. Okay, number 4, in fellowship. We need to continue in fellowship. Every time na may pagtitipon, every time na bukas ang gate at may gawain dito, we need to continue in fellowship. Huwag kang mawala. Maliwanag ba? Huwag kang mawala hanggang kaya mo. Alright? Maliban na lamang talagang hindi ka makabulapay sa sakit. Alam naman ng Diyos yun eh, hindi mo ba? Alam ng Lord, amen? Amen? Ang problema, yung iba lang talaga, they deliver talagang sinasadya, tinatamad lamang. We need to continue with fellowship. Mahal na mag-anak. Alright? Huwag kang mawala. Huwag kang mawala sa pagtitipon-tipon. Amen ka siya? Amen? Alam niyo ba ang ibig sabihin? Kapag, narito ko yung narito ko yan. Alam mo ba ang ibig sabihin na narito ko yan? Ipinakikita mo lang that God is important to you. Maliwanag ba? Okay, amen? Every time na dumadating ka dito sa pagtitipon-tipon, ipinakikita mo lang that God is important to you. Pangalawa, these people is important to you. Una, ang Diyos ay importante sa iyo. Amen? Ano yung pangalawa? Ang mga tao ito ay importante din sa iyo. Amen, Krishna? Amen? Pero yung mga Kristiyanong saved daw, pero talagang sinasadya na hindi mag-church, no? Bihirang-bihira, no? Mas malaki ang chance hindi sila talaga nakakilala sa Panginoon. Okay? Kaya we need to continue in fellowship. Huwag kang mawala sa gawain. Okay. And then, tapusin na dito, or 13:43, we need to continue in the grace of God. We need to continue in the grace of God. 13:42. Alright, nakatala po ninyo? Okay, tayo po lahat. Ready? Now, when the congregation was broken up, many of the Jews and religious proselytes followed Paul and Barnabas, who, speaking to them, persuaded them to continue. Okay? Pero hindi kaya sila to continue in what? Continue what? In the grace of God. Ano yung grace of God? Salvation message. Okay, ano yung grace of God? Pagkatakas? Salvation. We need to continue in the grace of God, in salvation message. Alright? Huwag tayong hihinto. Okay? Saan ka man magtuturo, saan ka man mag-preach, anong kailangan? Lagi kang magbibigay ng what? Salvation. Pagkatakas? Salvation message. Yun ang pinaka-importante yung mensahe. Alright? Na madinig ng bawat salvation message. Okay. Nag-preach ka sa reunion,
ibigay mo yung salvation message. At first ka sa birthday, magbigay ka ng salvation message. Amen ka dyan? Amen? Pinagsalita ka sa graduation, magbigay ka ng salvation message. We need to continue what? In salvation. Bakit, Pastor? Tapos na. Bakit? Okay, don't forget. Sa panahon ito ngayon, sa panahon ito ngayon, talagang makikita mo talagang Bible Baptist pastor na lang, Bible Baptist preacher na ang masipag maghatid ng salvation message. Karamihan ng mga church ngayon, anong klaseng preaching na? Okay. Personality development, ano pa yun? Ano pa yun? Prosperity gospel, ano pa? Blessing, ano pa? God is love. Nakikinig ka sa akin? Totoo, God is love. Pero sabi siya, magpapagpusin nyo. Okay, they overemphasize the love of God. Na para bang ang attributes lang Diyos ay, ang attribute lang ng Diyos ay God is love. But don't forget, ang Diyos ay balanced God. Yes, He is love, but He is also what? A jealous God. Liwanag ba? Ano pa? Ano pa? He is righteous. He is what? God of judgment. He is just. Diba? Okay? Ano pang sabi ng Bible? God is a consuming fire. Nagawa niyo po ba ako? Pansinin mo yan. Karamihan ng preacher yan, doon lang nakapokus. Pagpapala at ang doon sa pag-ibig. Alright? At talagang pinagsisigaw mo sa God loves you unconditionally. Ang ibig sabihin, totoo yun. Pero ang malungkot, okay, ang ibig na sabihin, okay, God loves you unconditionally. Sabihin, kung ikaw ay homosexual, God, iniibig ka rin ng Diyos. Unconditionally. So, ano sabihin? So, dahil doon, hindi na siya para bang, ano ibig sabihin? Kaya hindi ka na kailangan pang magbago kasi kahit ganyan ka, inibig ka ng Diyos. Nakikita ko sabihin? Okay, diba? Kaya kung ikaw ay drunkard, diba? Okay, inibig ka ng Diyos, na drunkard ka, so, kahit ganyan ka, iniibig ka ng Diyos. Kaya nangyari, nagtaas ng kamay, dahil tatanggap, sabay-sabay sila nag-pray, after that, nag-uwi na sila, kung siya nakapakalig na siya homosexual pa rin siya ngayon. Kung siya idolaters pa rin siya magpahanggang sa ngayon. Sabagat ang mensahe ng tagap niya, ang Diyos iniibig siya, pakalaman conditioning. At walang dahilan, walang kailangan para magbago pa siya. We need to continue in the grace of God. Ano sabihin? Salvation message. Okay? I-preach mo talaga. Okay? Ang tungkol saan tayo nagkasala. Liwanag ba? May kahatulang naghihintay sa kanya. Ano kasi kahatulang? Bigyan mo talaga ng emphasis. Impyerno ang pupuntahan mo pag hindi ka naligtas. Liwanag ba? Liwanag ba? Bigyan mo din yun. Okay. At tapos na ba? Okay. Dito kasi kamakailan nag-observe ako ng mga nagtutulong sa salvation. Minsan, hindi na tinatanong, tiyak mo bang pag namali ka sa langit ka pupunta? Oo, hindi mo alam. Alam mo ba ako sa akin? Hindi. Nakita ko, hindi na pinapaliwanag na pag hindi kasi, hindi ka nang pupuntahan mo. Okay? Huwag mo kalimutan, napakahalaga ng tinatawag na warm-up conversation. Ano yung susunod doon? Spiritual approach. Importante yun. Na bago ibibigay yung apat na bagay, okay? Mahalaga muna na
tinanong mo siya talaga, saan tiyak mo bang langit na mapuntahan mo? Kaya ako sumagot. Okay? Pagka siya inigiling at sinabi, bahala na, huwag kang magbibigay ng mensahe na hindi niya panaunawa, na hindi siya ligtas. At anong ibig sabihin ng ligtas? Huwag mong kalimutan, maraming tao hindi alam ang ibig sabihin ng ligtas at hindi ligtas. Ligtas saan? Akala ka gandang aso. Ligtas saan? Sa problema sa buhay. Ipaliwanag mo, nais is ba, ligtas ka sa tiyak na kaparusahan sa impyerno. Amen? Amen? Sapagat hindi niya tatanggapin, hindi niya matatanggap yung salvation message kung hindi niya unawa, bakit kailangan niyang maligtas? At saan siya dapat maligtas? Amen? Amen? Ibig sabihin sinnership. Pangalawa, okay, yung judgment na matatanggap niya. Pangatlo, yung gospel of Christ. Amen? Then kaapat, yan, manampalataya. Okay, at tanong mo siya bago pamalis, ligtas, saan ka pupunta kung magkanamatay ka na? Saan ka pupunta? Bakit ka ligtas? Tanong mo sa kanya. But we need to continue. Pangalawa, number 5, in what? In the grace of God. Ano yung grace of God?